Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Ayan, idinidiin ni dating Ako Bicol Representative Saldico si President Bongbong Marcos na nasa likod umano ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure project ng Aniya, nagpulong umano. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. 2024 Tumikom ang aking bibig, daw ng sumunod ako, ng 100 pero ang hindi ko alam, pesos. ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Pinigilan din daw umano ni Leyte Representative. Uy, Leyte Representative pala ito. Si Martin Romualdez, si Ku, na umuwi ng Pilipinas. Kasunod ng medical Listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. yan. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion. So ayan, idinidiin ni dating Ako Bicol Representative Saldico si President Bongbong Marcos na nasa likod umano ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure project ng pamahalaan. Aniya, nagpulong umano sina President Marcos at Budget Secretary Amina Pangandaman noong 2024 tungkol sa utos daw ng Pangulo na 100 billion pesos budget insertion sa BICAM. Pinigilan din daw umano ni Leyte Representative. Uy, Leyte Representative pala ito. Si Martin Romualdez, si Ku, na umuwi ng Pilipinas. Kasunod ng medical trip niya sa Amerika noong Hulyo. Ito na yung pinapatawag si Saldico. Matatandang nagbitiw ng maanghang na salita si President Marcos laban sa mga sangkot sa korupsyon sa DPWH sa